Bugatog ng buhay. Karugtong. Kabanata 56-60. Si Princess Flor ay mukhang nalilito. Maliit na demonyo. Saan? Sa harap mo, nakatingin ito mismo sa iyong mga mata. Sabi ni Alex Rockefeller. Nagtataka siya tungkol sa kung bakit hindi siya nag-freak mula noong ito ang una niyang nakatagpo sa isang bagay na katulad nito. Marahil matapos makuha ang karunungan ng Ultimate Book of Medicine, nakuha niya ang karanasan at kaalaman ng hindi mabilang ng mga ninuno na parang naranasan niya ito mismo. Talagang naramdaman ni Princess Flor ang isang hindi kilalang stroke ang kanyang mukha sa ngayon. Arg! Sumigaw siya at tumalon sa likuran ni Alex, kumapit sa kanya na parang umaasa sa kanyang buhay. Naramdaman ni Alex ang isang malambot na pandamdam sa kanyang likuran at isang pares ng mga payat na braso na nakabalot sa kanyang baywang. Ilang sandali, naisip niya na sumuko sa tukso. "Lady, hindi ako asawa mo. Panatilihin ang iyong mga kamay sa akin." Tinapik siya ni Alex sa likuran. Siriwit, ito ay ang parehong lugar kung saan siya ay nasugatan dati. Napahiya si Princess Flor. Matapos ang isang sandali ng awkwardness, mabilis siyang tumalon. Nang lumipat siya, binigyan ni Alex si Lord Lex Gunther ng isang mahusay, mahirap na sampal. Isang tunog hindi tulad ng anumang narinig ng isang tao, umalingaw-ngaw sa buong silid. Nanginginig si Princess Flor at malapit na siyang tumalon sa likuran ni Alex para lamang siyang itulak siya palayo. Nakita niya ang maliit na demonyo na hindi nakakakuha mula sa katawan ni Lord Lex at tumakas sa silid sa isang whiff ng itim na usok. Mabilis na hinabol ito ni Alex at nakita itong pumasok sa isang pagpipinta. Lumapit siya at agad na naintindihan. Inihatid ang kanyang kamay kay G. "Jacob," tinanong niya, "alam mo ba kung saan nagmula ang pagpipinta na ito?" Umiling-hiling si G. "Jacob." Si Princess Flor ay hindi pa nakita ang pagpipinta na iyon. Muling nabawi ni Lord Lex ang kamalayan noon at sinabi, ito ay isang tunay na artifact mula sa mga siglo na ang nakalilipas. Ito ay likas na regalo sa akin ng isang kaibigan ilang araw na ang nakakaraan. Bakit? Ang pagpipinta na ito mismo ang problema. Ang bagay na iyon ay nakatira dito. Medyo nalilito si Lord Lex hanggang ipinaliwanag ni Princess Flor ang lahat. Ang kanyang ekspresyon ay nagdilim habang siya ay sinumpa, Xavier Young. "Pinipilit mong patayin ako, hindi ba?" Nagpatuloy si Alex, ang pagpipinta na ito ay kung saan nakatira ang maliit na demonyo. Hindi natin ito maiiwan. Dadalhin ko ito sa akin at ibabalik ito sa sandaling ang lahat ay alagaan. Tumingin sa kanya si Lord Lex ng malapad na mata. Sisiwit. Wala siyang ideya na may kakayahang gawin si Alex. Hindi niya nais na gawin sa pagpipinta at hiniling kay Alex na dalhin ito sa kanya. Tumango si Alex at tumingin sa paligid ng silid bago magpahinga sa kanyang tingin kay Princess Flor. "Nais kong humiram ng isang bagay sa iyo." "Ano ito?" Hinawakan ni Alex ang ilalim ng kanyang damit at tinali ang isang malaking piraso ng tela mula rito. Natigilan si Princess Flor. Hindi niya inaasahan ang pagliko ng mga kaganapan. Gayunman, nakuha ni Alex ang 3 pulang mga thread mula sa tela. Kailangan niya sila. Tinali ang mga ito sa isang hindi pangkaraniwang buhol pagkatapos ay sinigurado niya ito sa pagpipinta. Ito ay isang paraan upang mailok ang isang supernatural na pangyayari. Kabanata 57. Pagkaraan, si Lord Lex Gunther ay nakikipag-usap kay Alex Rockefeller na walang iba kundi sorpresa sa kanyang tinig. "Paano mo ginawa ang ganang gawain mo noon, Ginoo?" "Nalaman ko ito mula sa isang libot na gypsy pabalik noong ako ay nasa paaralan pa." Ito ay talagang walang ipinagmamalaki, walang ipagmamayabang. Ngumiti si Alex. Dagdag pa ni Lord Lex, "Sir, isa ka sa isang uri at tunay na nakalaan upang gumawa ng magagandang bagay sa hinaharap." "Oh gosh," huminto sa pagyuko. Pinulong ni Alex ang kanyang mga mata. "Sinasabi ko lang ang totoo," sagot ni Lord Lex. Habang tumatagal ang pag-uusap, nabanggit ang pangalan ni Princess Flor.
Kilala rin siya bilang Waltz Floor. Si Lord Lex ay may 2 anak na lalaki at 1 anak na babae. Sila ay Asher Storm Clay Ember at Waltz Floor, na kilala rin bilang pangunahing puwersa ng labanan ng Libong Miles Conglomerate sa Underworld. Ang 3 mahusay na chieftains at lahat sila ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang labanan na katapangan. Nakikita ko. Sir, interesado ka ba kay Waltz? Dapat ko bang ipadala sa kanya ang iyong paraan? Hindi, hawakan mo. Nasa wakas ako sa aking asawa, kailangan ko ng pahinga. By the way, nagising ang nanay ko. Nakatira kami sa Maple Villa ngayon. Mangyaring makipag-ugnay sa akin kung nahaharap ka muli sa mga katulad na problema. Natuwa si Lord Lex. Nakapagtataka, gising na siya. Salamat sa mga Diyos. Sa kasamaang palad, hindi ako bibisitahin tulad ng lahat, hindi ako tinatanggap doon kasama ang aking katayuan. Sa palagay mo ay walang kinalaman ang aking ina sa Underworld kaya't sinabi sa kanya ng aking ama tungkol dito. Tumango si Lord Lex. Ito ay isang anyo ng proteksyon pagkatapos ng lahat. Pamantong hininga si Alex. Hindi ka rin mas mahusay dito. Ang mga bagay ay medyo mapanganib, mangyaring tingnan ang iyong sarili. Kung kailangan mo ng tulong, mangyaring ipaalam sa akin. Nagkaroon ng isang glint sa mga mata ni Lord Lex tulad ng sinabi niya, gagawin ko, maraming salamat. Umalis si Alex noon. Nagpa siya siyang huwag banggitin ang kanyang pagtatalo kay Waltz. Sila ay makakakilala ngayon, sa makatuwid walang paraan na siya ay maaaring mabayaran para sa pag-areglo para sa kanyang kotse. Bumalik sa mga anghel ng impyerno. Ama, sino ang masungit na iyon? Paano ako walang nalalaman tungkol sa kanya? Nagreklamo si Waltz. Nakasimangot si Lord Lex. Pagpakita ng ilang paggalang kay G. Rockefeller. Wala siyang respeto sa akin. Sinuntok niya ako. Nag-snort si Waltz bilang tugon. Hold on, hindi ka tugma para sa kanya. Nagulat si Lord Lex. Matalo ko siya kapag nakita ko siya muli sa susunod. Umungol si Waltz at nangako. Nabigla si Lord Lex at nagtagal ulit upang bumalik sa kanyang katinoan. Kung paano ang enigmatic ay maaaring maging Alex Rockefeller. Nais niyang ibunyag ang pagkakakilanlan ni Alex kay Waltz ngunit naisip niya ito. Pagkatapos ng lahat, mas kaunti ang mga taong nakakalam, mas mabuti. Bumalik si Alex sa pier sa kanyang nasira na M8. Natigil siya sa isang paghinto sa harap ng pangangalakal ng kotse. Ang sales lady na nagsilbi kay Alex kanina pa ay si Chloe Zia. Nang makita ang nakamamanghang estado ng M8, tinakpan niya ang kanyang bibig sa kawalan ng paniniwala. Gosh! 2 oras lang ito. Hindi pa handa ang seguro sa kotse, ano ang maaari nating gawin? Sumagot si Alex, mayroon ka bang katulad na kotse? Palitan mo lang ito ng kasan katulad. Mayroon kaming isa, ngunit Ginoo, hindi ito posible. Si Chloe ay inilagay sa isang mahirap na lugar. Kumusta naman ang overhaul na kinakailangan para sa iyong nasira na kotse? Ano ang mali dito? Hindi ko ito gusto at bibili ng isa pang eksaktong modelo nito. Tiningnan ni Chloe ang kanyang kliyente na malapad ang mata at nababalot, malinaw na nahihirapan itong paniwalaan ang narinig niya. Kabanata 58. Kalahating oras mamaya, dumating si Alex Rockefeller sa Maple Villa sa kanyang bagong BMW M8. Ang nakaraang pagkawasak ay naiwan sa dealership. Matapos ang ilang inspection, natagpuan ng mga kawani ang pangunahing mga sangkap ng kotse na gumagana tulad ng inilaan. Ito ay kasing ganda ng bago pagkatapos ng ilang pag-overhaul. Sa pag-alis ni Alex, isang maliit na karamihan ang mabilis na nagtipon sa paligid ng Chloe Zia na may inggit at paninibugho na nakapatong sa kanilang mga mukha. Chloe, sobrang swerte mo ngayon. Iyon ay hindi bababa sa $100,000 para sa iyo. Saan ako pupunta upang matugunan ng tulad ng isang mapagbigay na tao? Dapat kang makipag-ugnay. Siya ay tulad ng isang binata at isang gwapo din.
Kung pinamamahalaan mo upang maengganyo siya at nakatakda ang iyong buhay. Umikot ang mga mata ni Chloe habang nagsimula siyang mag-fantasize. Ito ay 2 oras sa hapon. Westview Cemetery ng California. Gayon din ang pinakamasamang sementeryo sa estado. Patakbuhin at napabayon. Si Alex at ang kanyang ina na si Brittany Rockefeller ay tumayo sa harap ng isang nasirang lapida. Ang tagapagtatag ng bantog na Rockefeller Group. Kasama ang kanyang net na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon-bilyong dolyar bago siya namatay, maaari lamang mailibing dito sa pinaka-rundown at nag-iisa na lugar. Napakahirap sa Brittany. Pangalawa, lumuhod siya at namumugto ang kanyang mga mata. Tahimik na umiyak si Alex at niyakap ang kanyang ina. Ilang sandali para sa kanyang emosyon upang patatagin. Dahan-dahang pag-aagaw ng mga damo mula sa libingan, siya ay nagluluksa. Bakit? Bakit inilibing dito ang iyong ama? Gustong-gusto niya ang pagkakaroon ng kumpanya ng higit pa kaysa sa iba pa noong siya ay buhay pa. Malungkot siya rito. Hindi ba ang pamilya ng Rockefeller ay may sariling sementeryo? Binili ito ng iyong ama nang pumanaw ang lola mo. Bakit hindi siya inilibing doon? Pamantong hininga si Alex. Matapos ang insidente, inakusahan ni John Rockefeller si tatay ng mga tiwaling gawain at pagtataksil na nagbebenta ng sensitibong impormasyon sa pananaliksik sa mga tao ng ibang mga bansa. Naniniwala ang matanda sa kanyang akusasyon at pinalayas kami sa pamilya. Sinabi rin ni Juan na hindi nararapat na mailibing si tatay sa sementeryo ng Rockefeller at nakipag-away sa ilang mga pangunahing libingan ng California upang tanggihan ang mga abo ni tatay. Ito ang nag-iisang lugar na tumanggap sa kanya. Nagpatuloy siya pagkatapos ng isang maikling pagpos. Huwag kang mag-alala, nanay, sapagkat gagantay ako kay tatay. Malalaman ko ang katotohanan at hahanapin ang isang responsable para sa lahat. Nagdilim ang ekspresyon ni Brittany. Bilang isang napakamay kakayahang babae. Alam niya kung paano makontrol ang kanyang damdamin pati na rin ang sinabi niya. Alex, si John Rockefeller ay isang bastos na karakter na may maraming mga mapanlinlang na trick sa kanyang mga manggas. Kailangan nating planuhin ng mabuti ang aming mga aksyon. Tumanggo si Alex sa pagkilala kahit na alam na niya ang kailangan niyang gawin. Si Reed. Nagpatuloy si Brittany, marahil ay niloko ni John ang iyong lolo. Kahit anong mangyari, ang iyong ama ang kanyang panganay na anak. Ang kayamanan ng pamilya Rockefeller ay bunga ng iyong ama at aking dugo, pawis, at luha at sinadya naming ipasa ito sa iyo. Hindi nila nararapat ito. Ang aming pag-aalis ay walang katotohanan. Na sinabi, kailangan naming makita ang iyong lolo. Panipi. Kailangan nilang gawin iyon upang malaman kung ano ang kanilang pakikitungo. Ang matandang lalaki ay nakatira sa Essex Manor. Ito ay magiging isang pag-asa upang makita siya ng walang anumang mga pagkagambala, sabi ni Alex. Sumagot si Brittany, kailangan namin ng tulong ni Uncle Cole. Maaari lamang niyang mailabas ang iyong lolo sa kanyang bahay. Kilala rin si Uncle Cole sa kanyang buong pangalan, Gavin Cole. Siya ang pinakamahusay na kaibigan ni Bill Rockefeller. Pagkatapos ng lahat, nakilala nila ang isa't isa mula noong bata pa sila. Hindi ito dapat maging problema sa tulong ni Gavin. Nang gabing iyon, natagpuan ni Alex at Brittany ang kanilang sarili sa Cole residence, naghihintay sa pagdating ni Bill. Kabanata 59. Si Bill Rockefeller ay walang naunang kaalaman tungkol sa pagkakaroon ni Alex at Brittany Rockefeller. Dumating siya ng 6 sa gabi. Kung ikukumpara sa ilang araw na ang nakakaraan kung saan siya ay tumingin glum at morose matapos matanggap ang isang sampal sa mukha mula kay Lord Lex Gunther. Si Bill ay isang ganap na kakaibang tao ngayon. Nasa mataas na espiritu siya at tumawa habang papasok siya sa silid. Gavin, ano ang kasama mo? Talagang bihira sa iyo na mag-imbita sa akin ng inumin, eh. Nakita niya si Alex na nakatayo sa gilid. Ang kanyang ngiti ay kumupas mula sa kanyang mukha. Traitor, ano ang ginagawa mo dito?
Si Bill ay nagkaroon ng pagkabigla sa kanyang buhay sa ibang araw at itinulak ang lahat na sisihin kay Alex na nakikita na siya ay isang mahusay na walang kabuluhan. Tumingin si Alex ng diretso at nanatiling tahimik. Sa halip nagsalita si Brittany, "Ama, si Alex pa rin ang iyong apo. Paano mo masasabi ang mga bagay na iyon sa kanya?" "Ah, Brittany, buhay ka." Nagulat si Bill. "Sa katunayan, ako. Hindi ka mukhang napakasaya tungkol dito, bagaman." Sa pagbabalik sa kanyang katinoan, ang ekspresyon ni Bill ay nagdilim habang siya ay nasnak ng galit. "Ang karamihan sa iyo ay pinalayas ng matagal. Trump mo. Huwag mo akong tawaging ama sapagkat hindi na ako sa iyo. Wala akong pakialam kung mamatay ka, wala itong kinalaman sa akin." Inaasahan pa rin ni Brittany ang kanyang pag-asa pagdating niya, ngunit ngayon, lahat sila ay nasira. Nais kong tanungin ito. Bakit? Bakit mo kami pinalayas? Ang Rockefeller Group at Rockefeller Manor ay pareho sa atin. Kung mayroong anumang bagay, dapat na marami kang dapat iwanan. Malas mong tanga. Pareho kayo, ina at anak, ay walang iba kundi dumi sa akin. Huwag mo ring isipin ang tungkol sa Rockefeller Group. Pumunta tungkol sa iyong mga nakalulungkot na buhay at iwanan kami. Nag-interject si Gavin ko, nais na masira ang sitwasyon. Gayunpaman, ang Bill ay unyielding. Kung iginiit ni Gavin na magsalita, hindi na sila magkakaibigan. Sinubukan ni Brittany na hawakan ang kanyang galit. Nanginginig, nagsalita siya, "Ama, ako. Huwag mo akong tawagan, Ama. Hindi ka umiiral sa aming pamilya." Pinutol siya ni Bill ng malamig. "Fine. G. Rockefeller, may ilang mga bagay na nais kong makipag-usap sa iyo ng pribado," sinabi ni Brittany sa pamamagitan ng mga gradong ngipin. "Sinusubukan mo bang soolan ako? Sabihin mo na ngayon. Ayokong makita ka pa pagkatapos ngayon." Kuminga ng malalim si Brittany. "Fine, sasabihin ko. Ang iyong panganay na anak na si William ay walang kasalanan. Ito ay ang lahat ng isang pagsasabuatan na gawa ni John upang i-frame siya. Ang araw bago ang kasal ni Alex, natagpuan namin ang katibayan ni John na naninirang pera mula sa kumpanya at may malapit na ugnayan sa mga Hapon. Ano ang isang pagload ng kalokohan? Ikaw ang nag-frame sa kanya. Panatilihin ang spewang nonsense at ice-mac ko ang buhay na impyerno sa iyo." Isang galit na Bill ang umungol. Galit pa si Brittany. "Naniniwala ka sa bawat solong bagay na sinasabi ni Juan, ngunit wala sa akin. Bakit ka bias? Si William din ang anak mo. Nagtayo kami ng Rockefeller Group mula sa ground up. Paano mo ito magagawa sa amin? Mayroon akong katibayan." Si Bill ay bahagyang nahuli sa kanyang sinabi ngunit kinutya bilang kapalit. "Katibayan. Dapat mo ring gawing tela ang mga ito. Hindi ako maniniwala sa iyo. Ang iyong pamilya ay nakagawa ng pagtataksil at dapat na ikulong sa lahat ng iyong nagawa. Kung naririnig ko ang alinman sa umiikot na ito, malalaman ko na ang pag-frame kay Juan ay isang pagkakasala na sineseryoso ko. Magdurusa ka sa aking galit." Si Alex ay nasa kanyang limitasyon sa pagdinig kay Bill na naninira sa kanyang ina ng mga malaswang komento. Sumigaw siya sa galit, "Matandang tanga. Inamon ka ba sa pag-iisip? Kung naririnig ko ang isa pang insulto mula sa iyo, papatalsik kita kasama ang aking mga hubad na kamao." Galit si Bill. Itinaas niya ang kamay niya kay Alex. Kabanata 60. Mabilis na naharang ni Alex Rockefeller at hinawakan si Bill sa pamamagitan ng kamay sa kalagitnaan ng hangin. Sinulyapan niya at pinagmasdan. "Matandang tanga, tamasahin ang mga huling araw ng pagtayo. Ang iyong mga maligayang araw ay bilangin." Mas maaga, nakita niya si Bill Rockefeller na mayroong isang seryosong kaso ng mga nakablock na mga arterya sa kanyang utak. Hindi ito magtatagal bago siya magdusa ng isang stroke at maging bedridden. Upang sabihin na galit si Bill ay isang hindi pagkakamali. Umalis siya sa isang galit. Pamantong hininga si Gavin Cole, "Wala akong ideya kung bakit siya nasa masamang kalagayan.
Lahat kayo ay isang pamilya, di ba? Huwag kang mag-alala, Brittany. Kakausapin ko siya. Nanatiling tahimik si Brittany. Nais ni na Brittany at Alex na matugunan si Bill upang malaman ang kanyang damdamin, ngunit ang tugon ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan. Hindi sineryoso ni Bill ang pagkamatay ni William Rockefeller. Ang kanyang saloobin kina Brittany at Alex ay nakagagalit. Hindi mahalaga ang katotohanan. Ang gusto niya ay para sa kanila na umalis sa pamilya Rockefeller tulad ng basurahan na naalis sa bahay. Nagsimula itong mag-drizzling nang umalis sila sa Cole residence. Ang taglagas na panahon ay bahagyang napakarahas. Sisi Reed. Nagsasabi ka ba ng totoo noong sinabi mong mayroon kang katibayan sa mga masasamang gawain ni John? Tinanong si Alex matapos silang sumakay sa kanilang sasakyan. Umiling-iling si Brittany. Ito ay higit sa kalahating taon na kalipas. Kahit na mayroon sila sa isang punto, wala nang natitira ngayon. Dagdag pa, si John ay legal na may-ari ng Rockefeller Group. May access siya sa mga malalaking network. Sa makatuwid walang paraan upang labanan natin siya head-on na ibinigay kung gaano tayo kaina. Kailangan nating magpayabong sa ating mga oras. Iyon ay maraming trabaho. Sinabi ni Alex. Sa libu-libong miles conglomerate sa likod ng kanyang likuran, kailangan niya ng halos ilang araw upang sirain ang Rockefeller Group. Mayroon ding mga tiyak na taktika na gagamitin upang pilitin ang mga miyembro ng pamilya Rockefeller. Gayunpaman, tiyak na ilantad nito ang mga ugnayan sa pagitan ng libong miles conglomerate at Alex. Iyon ay hindi maiisip. Kadalasan dahil si Lord Lex Gunther ang biktima ng tangkang pagpatay, alam ni Alex na kailangan niyang maglakad ng mas maingat. Ito ay medyo mapapamahalaan upang sabihin ang katotohanan. Ang Rockefeller Group ay sinimulan ng iyong ama at ako mga taon na ang nakalilipas. Naaalala mo ba ang batayan para sa aming tagumpay at paglaki? Tanong ni Brittany. Matapos itong isipin, sumagot si Alex, the Bounty Acne Cream. Tumango si Brittany. Tama yon, Bounty Acne Cream. O mas tumpak ang lihim na formula nito. Ang bawat iba pang produkto na ginawa ng Rockefeller Group ay dinisenyo bilang isang pandagdag sa cream. Mga taon na ang nakalilipas, nakuha ng iyong ama ang lihim na formula ng pagkakataon na mabilis na paglaki ng Rockefeller Group. Bago ang aksidente, pinamamahalaan namin upang pinuhin ang kasalukuyang formula na nagbibigay ito ng mas mahusay na pagiging epektibo. Mayroon akong na-update na formula sa akin. Commendat si Alex. Aling nangangahulugan na maaari nating sakupin ang bahagi ng merkado ng Rockefeller Group sa pamamagitan lamang ng paglabas ng mga pinahusay na produkto. Tama iyon. Siyempre, maraming mga detalye na kasangkot. Pupunta ako dito. Pinili ni Alex na manahimik habang nakikinig siya. Ang kanyang ina ay isang dating may kakayahang negosyante. Kailangan niya ng isang bagay upang ito ng kanyang pansin bago siya mabaliw, iniisip ang tungkol sa kanyang namatay na ama araw-araw. Bumalik si Bill sa bahay sa isang matinding galit. Paghahagis ng isang tantrem sa paligid, siya smashed isang magandang hanay ng mga jade teapots. Nagmamadali na nagtanong si John Rockefeller sa pagtataka, Ama, anong nangyari? Galit na sagot ni Bill, ito ay Brittany, ang babaeng walang kabuluhan. Buhay siya. At dumating upang mag-usisa sa akin. Akala ko sinabi mo na hindi na siya makakakuha ng malay. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.